Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. You make me smile. Sorry, my voice I lost my voice. Pasensya na po sapagkat yung aking pong boses ay medyo malat po. Still, can you hear my voice? Naririnig po ba ninyo yung aking boses ng malinaw? Can you hear me? Can you hear me? Naririnig niyo po ba ako ng malinaw? Oy, sorry. 윤수야. 이거 안 가져왔. So today, also series of men. Ngayon po, patuloy pa rin po natin na pag-aaralan yung man. I might not follow what I prepared maybe this morning. Baka po hindi ko masunod kung ano po yung inihanda ko ngayong umaga. Anyway, the title is still man. Ang pamagat po ay tao. And the subtitle is, as you see, take the cross. At kung makikita po ninyo, ang pangalawang pamagat po natin ay take the cross. God made us so awesomely. Ginawa po tayong kamangha-mangha ng Diyos. Amen. Amen. Yes, that's why we are His children. Kaya nga po tayo ay kanyang mga Can you anak. make a little bit higher? Okay. So, it's continuing with the last week message. At ipagpapatuloy po natin yung nakaraang mensahe. Okay. So, Jesus is Messiah. Si Jesus nga po ang Mesyas. Messiah is meaning Messiah, Christ or Anointed One. Ibig sabihin po ng Mesyas o Messiah ay Kristo at pinili. So, Anointed One is the Messiah. Ang pinili po ay tinatawag na Messiah. Then, there are three positions in the Old Testament, the one who anointed. At meron pong tatlong posisyon, yung pinili ng Diyos. What is that? Ano nga po yun? What is that? King, Kapo. prophet, high priest. Yes, three positions. Ito po yung tatlong posisyon ng pinili ng Prophet, Diyos. we call it messenger of God. Ang propeta po ay tinatawag po nating mensahero ng Diyos o tagapaghatid ng balita mula sa Diyos. That's why Jesus is the one explains heart of Father in heaven. Kaya naman po si Jesus, siya po ang nagbahagi kung anong meron sa puso po ng Ama. High priest is the one solve the sins of human. At ang dakilang saserdote po, siya po ang siyang naging daan para po sa kapatawaran ng kasalanan That's natin. why He died on the cross to pay our wage of our sins. Kaya naman siya po ay namatay, si Jesus, para bayaran po yung ating mga kasalanan. That's why Jesus has three positions. Kaya po si Jesus ay may tatlong posisyon. And He is King. At siya nga po ay hari. King, as you see, the curious. At ang hari po, ibig sabihin po niyan ay curious. Then King is the one has full authority of ownership. At ang hari nga po, siya po yung may kapangyarihan ng pagmamayari ng lahat. King owns everything in his territory. At ang hari po ang siyang nagmamayari ng lahat ng meron sa kanyang nasasakupan. That's why as long as you call someone king, then you have to understand you belong to king. At kapag po ikaw ay tumawag sa isang hari at nauunawaan mo yon, ibig sabihin po kahit ikaw ay sa hari. That's why we call Jesus is Lord. Kaya rin po tinatawag natin si Jesus na Panginoon. Actually, Lord, capital L and small letters O-R-D, we call honor as creator.
Yung capital L, ngunit maliliit po na OR din na Lord. Siya po ay yung tinatawag na may ari bilang lumikha. That's why we recognize, we also proclaim Jesus is honored as creator of all of us. Kaya nga po si Jesus, kinikilala po natin siya na siya po yung may-ari ng lahat ng nilikha po niya. That's why the one who has authority of ownership, we call Lord or honor. At siya po na may kapangyarihan ng pagmamayari ng lahat ng bagay ay tinatawag nga po nating owner o yung tinatawag din pong ownership. That's why Jesus is your honor. Kaya po si Jesus ang may-ari po sa ating buhay. Usually, Christians, they misunderstood Jesus is not the owner of them, but helper to want to keep something for their lives. Kadalasan po sa mga Kristiyano na pagkakamali po nila si Jesus, ang pagkakilala lang po nila ay katuwang or tumutulong lang sa kanila, hindi may-ari ng lahat ng bagay. That's why even Jesus said, you call me honor, but you don't listen to me. Kaya sabi po ni Jesus na tinatawag mo akong may-ari, ngunit hindi ka naman nakikinig sa aking sinasabi. This is the first step, also the biggest problem for the Christians. Ito po yung unang hakbang para po masolusyonan yung pinakamalaking problema ng Kristyanismo. Jesus, you pay my debt or my sins. Jesus, ikaw yung nagbayad sa aking mga kasalanan I am free from the bondage of Satan. at ako'y pinalaya mo mula sa pagkakatali ko kay But Satanas, I will not listen to you. ngunit hindi naman ako makikinig sa iyo. Whatever you tell me, if I like it, I will do. If not, I will not. Kahit ano pa yung sabihin mo sa akin, kung gusto kong gawin yon, gagawin ko yon. Pero kung ayaw kong gawin yon, hindi ko yon gagawin. That is the biggest problem for the Christians. Yun po ang pinakamalaking problema ng mga Kristiyano. Even though they call Lord, Lord, yet they don't want to do if they don't want like it. Kapag tawagin man nila si Jesus na Panginoon, Panginoon, ngunit kung ayaw na naman nilang sundin kung ano ang sinasabi ng Panginoon, hindi po nila yon gagawin. Then, the meaning of what do you call me? If you call me Lord, At ang ibig sabihin po ng kapag tinawag mo kong Panginoon, then you must do what I told you to do. ibig sabihin po nun, gagawin mo kung ano yung sinabi ko na gawin mo. Please say, you must do what I say to do. You must do what I say to do. Again, you must do what I say to do. You must do what I say to do. If you don't misunderstood it, everything will be destroyed. Kung ito po ay maipagkakamali natin at hindi po natin mauunawaan o nauunawaan, lahat ng bagay po ay mababaliwala. Lordship is first step to be His children. Ang pagkilala po natin kay Jesus bilang Panginoon ng ating buhay o may-ari ay unang hakbang para po sa ating mga anak ng Diyos. Still, I have to tell you, the biggest problem for the whole Christian is misunderstanding of Lordship. At sinasabi ko nga po sa inyo na isa sa pinakamalaking problema ng isang Kristiyano o Kristyanismo ay ang salitang Panginoon. That's what we emphasize all the time. At yun nga po ang lagi nating binibigyan ng diin. That's why submission is checklist. You recognize Jesus is your Lord or not. At ang pagsunod nga po, ito po ang eksaktong kapaliwanagan kung ikaw ba ay kumikilala kay Jesus na siya ay Panginoon mo. That's why your faith, your life must be checked by submission to your King. Kaya nga po ang ating pananampalataya, ito po ay masusuri sa pamamagitan po ng ating pagsunod sa ating hari. That's why submission connected with lordship or ownership.
At ang pagsunod nga po, ito po ay malaki ang koneksyon sa pagkilala po natin kay Jesus bilang Panginoon at bilang may-ari. You understood He is our King, your King, then you will submit, meaning you become good tree. At kapag naunawaan mo po yung pagiging Panginoon, na siya yung iyong Panginoon at siya yung may-ari, at ikaw nga po ay sumunod sa kanyang sinasabi, ibig sabihin po nun, ikaw ay naging mabuting puno. You are in right way, then in the end, you will bear good fruit. Ikaw nga po ay nasa tamang daan at sa huli po, ikaw ay magkakaroon ng mabuting bunga. That's why even when you do everything, then if you will not do what He told us to do, then everything will be meaningful. No meaning. Kahit ano pa po ang gawin natin ang lahat ng bagay. Ngunit kung hindi naman po natin susundin o gagawin kung ano yung pinapagawa niya sa atin, bababaliwala rin po lahat. As I told you, submission is the checklist of lordship or ownership. At ang submission nga po o pagsunod ay ang pagsusuri kung nauunawaan po natin na si Jesus ang may-ari ng ating buhay at ang ating Panginoon. Remember, whatever you do, if you will not do lordship first, then God will say, I never know you. Kahit ano pa po ang gawin natin o gawin man po natin ang lahat ng bagay, kung hindi naman po natin siya kinikilalang Panginoon o hari o may-ari ng ating buhay, sasabihin niya po sa atin na hindi kita nakikilala. That's why even though what you are hearing is heavy for you, yet that is what Bible says. Kung ang naririnig po natin na mga mensahe ay mabigat para po sa atin, yan din naman po ang sinasabi ng Biblia. That's why last week, tithe is the checklist of your lordship. Kaya po noong nakaraang linggo, yung ikapo, yun po ang pagsusuri kung ikaw ba ay kumikilalang Panginoon kay Jesus. He owns everything, even universe. Siya po may-ari ng lahat ng bagay, maging ang nasa kalawakan. When you compare your offerings or tithe with His possessions, what you offer or bring is actually nothing. Kung ikaw man po ay magdala ng ikapo o alay sa Diyos, kung ikukumpara po yan sa kanyang pagmamay-ari, yan po ay walang sinabi. He doesn't need any material or any money. Hindi po kailangan ng Diyos ng anumang material na bagay o kaya ay salapi. Yet why He give us order to bring the tithe? Ngunit bakit po iniutos ng Diyos na dalhin natin yung ating mga ikapo? I want to remind you again. Gusto ko lamang pong ipaalala muli sa inyo. I will tell you two questions Meron po akong sasabihing 2 katanungan or 3 questions. at 3 po. So you will choose which one is right. At pipiliin niyo po doon, ano po ba yung tama? You give tithes. Ikaw First question. ay nagbigay ng ikapo, yun po yung una. You offer tithes is second question. Ang pangalawa po ay nag-alay ka ng ikapo. Third question, you bring tithes. At ang pangatlo po ay nagdala ka ng iyong ikapo. So did you understand 3 questions? Naunawaan po ba natin yung 3 katanungan? Did you? Naunawaan po ba natin? Yes. Which one is right? First, second, or third? Alin po ang tama? Una, pangalawa, pangatlo. First, totoo. First. Second, right. Third, right. Okay. The one who didn't raise, you will answer me next year. Okay? Siya po na hindi nagtaas ng kamay, sa susunod na taon niyo pa po sasabihin ang inyong kasagutan. Okay? I will wait until next year. Aantayin ko po kayo hanggang sa susunod na taon. But I will tell you right answer.
At sasabihin ko po kung ano yung tamang kasagutan. Give and offer, meaning you are the owner of what you have. Ang magbigay o mag-alay, ibig sabihin po nun, ikaw po yung may-ari ng iyong daladala. When I say, give me 10, meaning I'm not the owner, but you are the owner. Kapag sinabi ko po na bigyan mo ko, ibig sabihin po nun na hindi ako ang may-ari, kundi ikaw ang may-ari. Even offer, when I say offer, then you are the owner, I'm not. Kahit pa po yung salitang offer o pag-alay ay ikaw po ang may-ari, hindi ako. The Bible says, bring your tithe. Ngunit sinabi po ng Biblia na dalin mo ang iyong ikapo. What is the difference? Ano po ang pinagkaiba? When I say bring, that's mine. Kapag sinabi ko po na dalin mo, ibig sabihin po nun, akin yan. Ako ang may-ari. Amen. Amen. That's why when you read the Bible carefully, the word itself will explain to you correctly. Kaya nga po kapag binasa po natin ng Biblia, sa bawat salita po na yon, yung bawat salita po na yon, ipapaliwanag niya yung eksaktong kaunawaan. This one also one of the checklist. Ito rin po ay isa sa mga pagsusuri po natin. Jesus talked to everyone. Si Jesus nga po ay nagsasalita. Whoever wants to be my disciple, Sino man ang nais na maging tagasunod ko, if you want to be my disciple, you must do these matters. kung gusto mo na sumunod sa akin, kailangan mong gawin itong bagay na to. Then, what is first matter we have to do? Ano po yung unang kailangan po nating gawin o sundin? Deny yourselves. Isantabi mo ang iyong sarili. Then take up your cross daily. At dalin mo ang iyong krus. Tapos, you have to follow me. At yung huli po ay ang sumunod ka sa akin. It's a Matthew even same. Ito po ay parehas. Anyway, I will explain one sentence by one sentence. At ipapaliwanag ko po ito ng bawat pangungusap. Whoever wants to be my disciple, meaning whoever wants to accept Jesus as your Lord. At sabi po dito, kung sino man po ang gustong sumunod sa akin o sino man po ang nais na tanggapin si Jesus bilang hari, If you want to be a child of God, yes, you have to recognize what's the one thing. kung nais mo na ikaw ay maging anak ng Diyos, kailangan mo kilalanin o malaman ang isang bagay. Must deny themselves, meaning you must submit to the king. Ano po ibig sabihin na isantabi mo o kalimutan mo ang iyong sarili? Ibig sabihin po na sumunod ka kay Jesus na iyong hari. You deny what you have is not yours, but His. Ibig sabihin po nung kalimutan ang saganang iyong sarili, ibig sabihin po no na hindi mo inaari na sa'yo, kundi iyon ay sa iyong hari. Before you accept Jesus Christ, you are the owner of what you have. Bago mo tanggapin si Jesus, ikaw ang may-ari kung ano yung meron ka. That's why you can do everything what you want to do. Kaya naman nagagawa mo ang lahat ng bagay na ibig mong gawin. When you accept, when you say, Jesus, you are my king, then your ownership, whatever you have, will transfer to your king. At kapag kinilala mo nga si Jesus na, Jesus, ikaw ang aking hari, ibig sabihin po nun, lahat ng meron ka ay mapupunta na kay Jesus sapagkat siya na yung magiging hari mo. I'm so sad because many churches, they don't explain these matters detailing. Nalulungkot po ako sapagkat marami pong sambahayan ang hindi po naipapaliwanag ito ng detalyado. This is first step. Ito po ang unang hakbang. This is also foundation. At ito rin po ang magiging pundasyon natin. Without first step, you cannot go further.
Kung hindi ka hahakbang, hindi ka makakapunta ng mas malayo pa. Your foundation is not solid. Whatever you build up, later on, it might collapse. At kung ang pundasyon mo ay hindi na itayo ng maayos, maaaring isang araw ito ay babagsak. So, if you want to be saved, if you want to accept Jesus Christ, you must do one thing. At kung gusto mo po na ikaw ay maligtas, at kung gusto mo na si Jesus ay maging hari mo, kailangan mong gawin ang isang bagay. We become very sensitive. Ngayon po tayo po ay naging mga sensitibo na. Do you want to know why? Gusto niyo po bang We malaman are kung talking bakit? about actually money. Sapagkat ang pinag-uusapan po natin ay tungkol sa pera. Yes, everybody consider money is so important. At lahat ng tao po ay kinukonsidera na ang pera ay napakahalaga. But as we, children of God, must understand one thing so clearly. At tayo po bilang mga anak ng Diyos, kailangan po nating maunawaan ng malinaw itong bagay po na to. And what is the meaning of take up their cross? Ano po na ibig sabihin ng pasanin mo ang krus? They have to remember how they build up relationship with King. Kailangan po nilang alalahanin kung ano po yung relasyon na itanayo nila kasama ang hari. Every day, they have to remember Jesus the King. You have to submit to Him. Araw-araw po, kailangan po nating alalahanin ni si Jesus po ang ating hari o may-ari ng lahat ng bagay. If you will not remember, then you do what you want to do. Then, whatever you confess become also meaningless. At kapag ginagawa mo pa rin ang lahat ng bagay na gusto mong gawin, ano man ang iyong ipinahayag, ito po ay walang kabuluhan. Is it clear to you? Ito po ba ay malinaw sa atin? Amen. 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 That's why ownership is first. Kaya nga po, yung tinatawag na pagkilala kung sino ang may-ari, siya po yung una dapat. The king says you have to be in the church every his day. At ang hari po, sinasabi po niya sa iyo na dapat ikaw ay nasa sambahayan ko sa tuwing may gawain. There is no other options. At wala po kayo dapat na pagpipilian. King says you must be in his house. At sinabi po ng hari, ikaw ay dapat nasa kanyang And sambahayan. you say, kasi, sorry, whatever you confess become meaningless. At kapag sinabi mo po, nagdahilan ka pa, ano man yung iyong ipinahayag na siya ay iyong Panginoon, ito po ay walang kabuluhan. Follow him, we call disciple or children of God. At ang pagsunod po kay Jesus, ang tawag po dyan ay pagiging disipulo niya o mga anak ng Diyos. I will explain again. Jesus said by himself, Sinabi po ni Jesus na by themselves o sa kanilang sarili. By himself. By himself, he said, Sinabi po ni Jesus sa kanyang sarili, no other one say so. ibig sabihin po, sinabi ni Jesus, wala pong ibang nagsabi. If you want to be my disciple, Kung nais mo na maging tagasunod ko, if you want to be my disciple, sorry. If you want to be child of God, kung nais mo na maging anak ko, then you must deny yourself. kailangan mong kalimutan ang iyong pagmamay-ari. What is the meaning? You have to recognize Jesus is your King. Ibig sabihin po noon, kailangan mong kilalanin na si Jesus ang iyong hari o may-ari. We also know Jesus is our prophet, also high priest. At kilala din po natin si Jesus na siya po yung propeta at yung dakilang saserdote. That's why you have to submit to Him. Kaya kailangan mo pong sumunod sa Kanya. You, without submission, you cannot prove you recognize Him or understood He is King.
Kung wala po ang pagsunod mo sa Kanya, ibig sabihin po no, hindi mo napapatunayan na siya nga ang may-ari at hari ng iyong buhay. When you understood it, then your life will align with your understanding. At kapag naunawaan mo po na siya ang may-ari at Panginoon mo, ang iyong buhay po ay magkakaroon ng direksyon or magiging matuwid. We call it submit to Him every day. Ibig sabihin po nun ay pagsunod sa Kanya araw-araw. And you will be His disciple. At ikaw nga po ay magiging disipulo niya. Other word, you are child of God. Ibig sabihin din po nun sa ibang salita, ikaw ay anak ng Diyos. This one verse must be understood. Ito pong versikulo po na to ay dapat na maunawaan po natin. This is very, very well-known story. Ito naman po ay alam na natin itong kwento po na ito. It explains what we studied kanina. At ipinapaliwanag po dito kung ano po yung napag-usapan natin kanina. Okay, we read together. Kasi go. A certain ruler asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" "Why do you call me good?" Jesus answered. "No one is good except God alone. You know the commandments: you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother." What the condition? Ano po yung kondisyon? Jesus explained. Pinaliwanag po ni Jesus. How to be what? Ku- How to be the member or child of God? Kung paano po mapabilang bilang mga anak ng Diyos. I will remove verse 19. At tanggalin ko po yung verse 19. Okay? Still same. Parehas pa rin naman po. Then the ruler, meaning intelligent, also educated, also high position. Pag sinabi pong ruler, ibig sabihin ito po yung mga nakakaalam o may kaalaman at nasa mataas na posisyon. He wants to know how to go to heaven. At gusto niya pong malaman kung paano po makapasok sa kaharian ng langit. What must I do to inherit eternal life? Meaning, how can I go to heaven? Sabi po niya na ano ba ang kailangan kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ibig sabihin po nun, paano ba ako makakapasok sa kaharian ng langit? Jesus said, do you know what is the law? Sinabi po ni Jesus, tinanong po niya, alam mo ba kung ano yung mga batas o Other utos? words, do you know commandments? Sabi po niya, alam mo ba yung mga batas? Then, the ruler said, I did everything when I was still small. Ngunit sinabi po nung nasa mataas sa posisyon na ginagawa ko po yan nung bata pa ako. But Jesus wants to check his understanding for the ownership. Ngunit gusto po nga suriin ni Jesus yung kanyang kaalaman o pagkaunawa tungkol sa pagkakaroon ng hari o Panginoon. What Jesus wants to check from him? Ano po yung nais na suriin ni Jesus? What Jesus wants to know about him? Ano po yung gustong malaman ni Jesus mula doon sa ruler? What? Ownership. What? What? Ownership. Yung pagkilala po na si Jesus sa may-ari. One thing still lack. At sinabi nga po niya na meron ka pang isa na kulang. This is so important even though you did all commandments. Ito po yung pinakamahalaga sa lahat kahit pag ginawa mo yung lahat ng kautusan o sinunod mo yon. Jesus said, whatever you did, all commandments, whatever, still one thing lack. At sinabi nga po ni Jesus na lahat ay sinunod mo, ngunit meron ka pang isang nakakalimutan. Whatever you did before, from the childhood, whatever, it's not enough. Kung ano man yung ginawa mo, sinunod mo noong kabataan mo, hindi sapat yun. That's why this person did commandments is wrong.
Ito po yung commandments na isa. So we'll check what is one thing lack. Ano po yung isang kulang na hindi po niya nagawa? Okay? Jesus said what? Everything you have to sell it. Lahat ng meron ka, ibenta mo yan. Then give it to poor and follow me. Ibigay mo yan sa mga dukha at sumunod ka sa akin. If you call Jesus his owner, then you have to listen to him. Kung tinatawag mo si Jesus na siya ang may-ari ng iyong buhay, ibig sabihin, kailangan mong makinig sa Kanya. I told you already, how can you check your salvation? It's only one thing first. At sasabihin ko po muli sa inyo kung paano po ninyo masusuri ang inyong kaligtasan, ito po ay sa pamamagitan ng isang bagay. What is it? Ownership. Submission. Submission po o pagsunod. That's why Jesus, ruler, if he understood Jesus is king, what he have to say? At kung nauunawaan po ng ruler na si Jesus ang Panginoon at may-ari, ano kaya ang kanyang sasabihin? The ruler must say, yes. Ang sasabihin po ng tao na yon na nasa mataas sa posisyon ay, oo, susunod po ako. But the ruler, rich man, he becomes sad. Ngunit yung nasa mataas na posisyon at mayamang lalaki, siya po ay nalungkot. Why? Bakit po? He doesn't want to lose his possessions. Sapagkat ayaw po niyang mawala kung ano yung meron siya. Meaning, he said, that's mine. Ibig sabihin po noon, sinasabi po ng ruler na akin to. Meaning, I don't recognize you, my king. Ibig sabihin din po no, na hindi kita kinikilala, Jesus, na may-ari ng meron ako. Then, he didn't sell, then he went away. Hindi po niya binenta at umalis na po siya. Okay, we'll think about. Jesus told him, what? You have to sell everything what you have. Isipin po natin ito. Sinabi ni Jesus na ibenta mo ang lahat ng meron ka. Are you with me? Nakakasabay po ba tayong lahat? Amen. Jesus said, sell everything what you have. Sinabi po ni Jesus na benta mo lahat ng meron ka. That's checkpoint. Yun po yung ating That pong is pinaka... very fundamental, basic checklist. Yan po ang pinaka-unang-una sa lahat na pwede po nating maging pagsusuri ng ating buhay. You said, I drive out demons, I perform the miracles, I prophesy whatever. If you didn't understand this lordship, then he said, I never know you. Kahit pa po magpalayas ka ng mga demonyo at gumawa ka ng mga kamanghamanghang bagay, ngunit kung hindi mo naman kinikilala si Jesus bilang Panginoon o may-ari ng lahat ng bagay, sasabihin niya sa iyo na hindi kita nakikilala. Then, the ruler must say, yes. At yung ruler, dapat pong sabihin niya ay, opo, susunod ako. Ruler understood Jesus is Lord or King. Kung naunawaan po ng ruler na si Jesus ang may-ari at Panginoon, But ruler even, he wants to go to heaven, whatever, he didn't recognize Jesus is owner. kahit pa po yung ruler ay gusto niya makapasok sa kaharian ng langit, ngunit hindi naman po niya kinilala si Jesus na hari at may-ari o Panginoon. That's why the owner gave order to the ruler, you sell everything what you have. Kaya po yung may-ari o si Jesus, binigyan niya po ng utos yung ruler na ibenta mo yung lahat ng meron ka. But the ruler didn't follow the order of owner. Ngunit hindi po sinunod ng ruler yung utos ng may-ari. You want to go to heaven? You want to inherit the eternal life? Yet, you don't understand what is ownership?
Gusto mo na makapasok sa kaharian ng langit at magkaroon ng buhay na walang hanggan, ngunit hindi mo naman kinikilala yung may-ari at Panginoon. You call me Lord, Lord, then you don't do what I give you order to do. Tinatawag mo akong Panginoon, Panginoon, pero hindi mo naman ginagawa yung sinasabi ko na gawin mo. It's a secret. Ito po ay isang sikreto. Listen to me carefully. At makinig po tayong mabuti. What the ruler has, his own or somebody gave it to him. Kung ano man po yung meron yung ruler, ito po ba ay pagmamayari niya o may nagbigay sa kanya? Somebody gave him or he's the one prepared everything for him. Meron po kayang nagbigay doon sa ruler o inihanda niya yon na ayon sa kanyang I kakayanan? will change the question. Ibahin ko po yung tanong. Whatever you have is yours or his. Kung ano yung meron ka, yan ba ay sa'yo o sa Diyos? Before you become Christian, what you had, it was yours or his. Bago ka pa maging Kristiyano, nung hindi ka pa Kristiyano, bago ka pa maging Kristiyano, lahat ba ng meron ka ay sa'yo o sa Diyos? Harvey, what is the answer? Usually, we didn't think in that way. Madalas po, hindi natin iniisip yung ganong bagay. Even when you accept Jesus Christ, what I have, it was mine. Kahit pa po nang tinanggap natin si Jesus, iniisip po natin na kung ano yung meron tayo, tayo po ang may-ari. Who was the owner of your life? Sino po ba ang may-ari ng iyong buhay? Even what you had was not yours. Kahit pa yung meron ka ay hindi sa'yo. But people, they thought that's theirs. Ngunit ang tao po, iniisip po nila na iyon ay kanila. That's why it's hard to surrender to Jesus Christ. Kaya po napakahirap na sumunod kay Jesus. Non-Christians, before they accept Jesus Christ, that what they have is not theirs. Sa mga hindi pa po kumikilala kay Jesus, kung ano man po yung meron sila, yun po ay sa kanila. I said, this is secret. Sinasabi ko nga po na ito po ay sikreto. Then, who was the owner of their life, even their possessions? At sino nga po ba ang may gusto na magmay-ari sa kanilang buhay, maging sa anuman yung meron sila? Who was owner? Sino po kaya yung may gusto na magmay-ari ng buhay at ng mga bagay na meron po tayo? Who was their owner? Who was their owner? Sino po kaya yung nagmamay-ari o gustong magmay-ari ng mga meron sila maging ng kanilang buhay kung sila po ay hindi kumilala kay Jesus? Who was their owner? That is so important. Yun po ay napakahalaga. We committed sin. Tayo po ay nagkasala. Okay? I will go back to the creation, Genesis. Okay. Babalik po ako doon sa simula, sa paglikha ng Diyos. I told you, I might not follow my preparation. Sinabi ko na po kanina na hindi ko po siguro masusunod kung ano po yung inihanda ko ngayong umaga. I am touching or point out very fundamental question. At ngayon po, akin na pong pinupuntahan yung mga bagay na mas mahalaga pa. God created you and I. Nilikha po tayo ng Diyos. Amen. And God gave everything to the human. At ibinigay po ng Diyos ang lahat ng bagay sa tao. Amen. Then human become owner of his kingdom even. At ang tao po na nilikha ng Diyos ang naging may-ari ng kaharian. But God said, when you eat the knowing good and evil, free, then you will die. At sinabi nga po ng Diyos na kapag kinain mo yung bunga na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama, ikaw ay mamamatay. Then Adam and Eve ate
tree of knowing good and evil, then die. At si Eva at si Adan nga po, sila po ay sumuway sa Diyos. Sila po ay kumain ng bunga na ipinagbabawal ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama at sila po ay namatay. What was the meaning? What is the meaning of die? Ano po yung kahulugan ng salitang kamatayan? First, physical die. Pisikal na pagkamatay po. Second, spiritual, meaning separation with God. Yung pangalawa po, spiritual na pagkamatay o ang paghihiwalay po natin sa What is Diyos. third? What is the meaning of lost everything? Ano po ibig sabihin ng mawala ang lahat ng bagay sa atin? Your ownership will belong to Satan. Na ang pagmamayari mo ay mapupunta kay Satanas. That's what Bible says. You are dead. You belong to Satan. Na sinabi po ng Biblia na ikaw ay patay. Ibig sabihin po nun, ikaw ay kay Satanas. Also, Bible says you are slave of Satan. At sinabi rin po ng Biblia na ikaw ay magiging alipin ni Satanas. Amen. Amen. That's why unbeliever, whatever they had, it's not theirs, it's Satan's. Kaya po sa mga hindi pa po sumasampalataya kay Jesus at kumikilala sa Kanya bilang Hari at Panginoon, lahat ng meron po sila, ito po ay nabibilang, maging yung kanilang buhay kay Satanas. You consider still what you have, even your life, it's yours. Ngayon po ba, kinukonsidera pa rin po ba natin, inaari pa rin po ba natin na ang buhay natin ay sa atin at yung mga meron po tayo? Even though before you accept Jesus Christ, that was not yours. At kahit pa po, nung bago ka pa tumanggap kay Jesus, lahat ng meron ka ay hindi sa'yo. Amen. Amen. Then, Jesus is the one who redeemed what you lost. At si Jesus nga po ang nagbalik kung ano man po yung mga nawala sa atin. Then you had what you lost. At ano man yung mga nawala sa'yo, yan ay nabalik sa'yo. You lost, then that was not yours. Yung nawala sa'yo, hindi rin naman yun sa iyo. Amen. Then Jesus get it back and gave it to you. At kinuha po yan ni Jesus at ibinalik sa'yo. That's what God asked us, you must remember it. At yun nga po ang nais ng ating Diyos na maalala po natin. This rich man, he considered what he had is his. Ito pong mayamang lalaki po na ito, binibilang niya po na lahat ng meron siya ay kanya. Whatever we had, that was not ours. At kung ano man po yung meron po tayo, hindi po tayo ang nagmamay-ari ng lahat This ng yan. is so important to understand. Ito po ay napakahalaga na maunawaan po natin. That's why whatever God asks us to do, we have to submit. At kung ano man po ang sabihin ng Diyos na gawin po natin, kailangan po nating sundin. Why? He is the one pay for the redemption. Bakit po? Sapagat siya po ang nagbayad ng ating pong mga kasalanan or siya po yung naging manunubos natin. When He gave all your possessions back to you, He said, remember that you lost, then I'm the one gave it to you. At kung ano man po yung naibalik po sa atin, nais lamang po ng Diyos na maalala po natin na si Jesus ang naging kabayaran para po mabalik ang lahat ng nawala po sa atin. When you call Jesus is my Lord, still you cannot be proud of what you offer or give to Him. At kapag tinatawag nga po natin o kinikilala natin si Jesus na ating Panginoon, hindi pa rin po dapat tayong maging mapagmalaki sa Kanya kung dinadala po natin yung ating mga alay o ikapo. Only Jesus ask you again, check you again, whatever you have, it's yours or still mine. Ang nais lamang po ng Panginoong Jesus ay malaman na nauunawaan po ba natin na kung ano yung meron tayo ay ito po ba ay sa atin o sa Kanya. This man, ruler, become so sad.
Ito pong mayamang lalaki, ito po ay sobrang nalungkot. Why he became sad? Bakit po siya nalungkot? He said, that's mine. Dahil sinabi po niya na akin to eh. But actually, not his, but belong to our Lord Jesus Christ. Ngunit hindi nga po ito sa kanya, ito po ay kabilang sa pagmamayari ng Panginoong Jesus. Why even we Christians, when messenger said, you offer, you bring your offerings, you bring your tithes, why you, what do you call it, the confused, or you cannot make clear decision? Bakit po kapag sinasabi po sa atin na dali natin yung ating pong ikapo o mag-offer po tayo, mag-alay po tayo, bakit po hindi po natin kayang gawin yon or parang nagkakaroon pa po tayo ng struggle? Why? Because still you consider what you take care of actually, not have, it's yours. Sapagkat itinuturing mo pa rin po na kung ano yung mga ibinigay ng Diyos na pangangalagaan mo, itinuturing mo po ito na sayo. That's what Jesus said, rich man. At sinabi nga po ni Jesus yung mayamang lalaki. It doesn't mean he has so many possessions. Hindi naman po ibig sabihin doon na siya po ay napakaraming pagmamayari. Actually, if you consider even single centavo, it's yours, then God said, you are rich. At sa totoo lamang po, kung halimbawa kahit yung isang sentabo, kapag ito po ay iyong hinawakan at sinabi mong iyan, masasabi na po ng Panginoon sa iyo na mayaman ka na. If you are slave of a certain person, Kung ikaw po ay alipin ng isang tao, your life, your children, even single centavo, is not yours. yung buhay mo, maging yung buhay ng iyong mga anak, maging yung isang sentimo na meron ka, ay hindi sa'yo. Belong to everything what you have is your master, the owner of a slave. At lahat ng meron ka ay hindi sa iyo, kundi sa Master o sa Panginoon, yung may-ari ng alipin. Slave will say, oh, single centavo is mine, meaning I am not belong to owner, I have my own possession. Kapag sinabi mo po na single centavo, isang sento mo, ito ay sa akin, ibig sabihin po noon, iniisip mo na agad na hindi ka pagmamay-ari ng may-ari. That's why God will check your lordship. Kaya po, susuriin po ng ating Diyos yung pagkaunawa po natin sa pagiging Panginoon ni Jesus. I told you, even rich man, what he had was not his. At sinabi ko nga po sa inyo, kahit pa yung mayamang lalaki, kung ano man yung meron siya, ay hindi yon sa kanya. Before we become Christian or children of God, what we had, even that was not ours. At kahit pa po hindi pa tayo sumasampalataya o hindi pa po tayo nabibilang sa pamilya ng Diyos, lahat ng meron po tayo ay hindi sa atin. Why God said, bring tithes to me. Bakit po sinabi ng Diyos na dalhin mo yung iyong ikapo sa aking bahay? Diba, you lost everything what God gave you? Di ba po nawala po sa atin lahat ng bagay na ibinigay ng Diyos sa atin? Diba, I'm the one redeem and give it back to you? At ako yung nagbalik ng lahat ng nawala sa iyo. Whatever you have now, it was not yours, but I'm the one gave back to you. At kung ano man yung meron ka, ay hindi yan sa iyo. Ako yung nagbalik niyan sa iyo. Did you understand it? Naunawahan po ba natin? Then you have to express what you believe on. At kailangan mo pong patunayan kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Only bring tithes to me. Yun lamang po, dalhin mo ang ikapo sa aking bahay. Whatever you have, 10%. Kung ano yung meron ka, 10%. Then I will say, you are confessing what you have all. It's not yours, but somebody gave it to you. At ikaw nga po ay magpapahayag na hindi lahat ng meron ka ay sa iyo, kundi yaan ay doon sa nagbigay sa iyo. Amen.
That is meaning tithes. Yun po ang kahulugan ng ikapu That's o why tithes. I said, if you don't bring the tithes, sorry, whatever you are doing become meaningless. At kung hindi man po nating matutunan na dalhin ang ikapu sa tahanan ng ating Ama, ano man po yung ating pong gagawin ay mababaliwala. Our church independent for the financial matters. Yung ating pong sambahayan ay independent po. Hindi po tayo umaasa sa tulong ng iba, kundi dito lang po sa ating tahanan. Our leaders knew we don't used to get support from outside when we did our some activities, youth camp or a year-end party or our anniversary. At ang mga leader po, alam po nila na hindi po tayo kumukuha ng anumang suporta mula sa labas. Kahit ano pa pong gawain niya. I'm not emphasizing, oh, church, we need money, that's why you have to bring the tithes. No, it's not. Hindi ko po sinasabi na kailangan natin ng pera para po sa ating sambahayan. Kaya ko po sinasabi na dali ninyo yung tithes ninyo. As you know, I don't get any single centavo from the church. At sa totoo lamang po, at totoo naman po na wala pong tinatanggap yung family ni Pastor mula po sa tithes na dinadala po natin. Didn't get any single centavo from this church. At wala po silang nakuha ultimo sentimo dito sa ating sambahayan. Why? Because we believe what we have now is He's the one gave us everything. Bakit po? Sapagkat ang aking pong paniniwala ay kung ano man ang meron po ako o kami o tayo po, naniniwala po ako na ang Diyos ang may-ari niyan. That's why when you speak out, you are my Lord, you must understand how we consider it ours. At kung sasabihin nga po natin, nauunawaan na po natin na siya yung ating Panginoon, kailangan po nating alalahanin kung paano po ba tayo nagkaroon kung ano yung meron tayo. There is also some misunderstanding. At meron pa po mga bagay na naipagkakamali. We'll read it. Okay? Kiss it, go. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again. And then in his joy went and sold all he had and bought that field. This story is very simple. Ang kwento po na to ay napakasimple lamang. Also, we thought about it several times. At marami ng beses din po itong naibahagi. The kingdom of heaven meaning salvation. Ang kaharian ng langit, ang ibig sabihin po niyan ay ang kaligtasan. That's why it is hidden treasure. Kaya ko po sinasabi na ito po ay sikreto o hidden na kayamanan. Still, I want to ask same question. At ngayon po, tatanungin ko pa rin po kayo ng kaparehas na tanong. He said what? He sold all he had. Sinabi po niya na binenta niya ang lahat ng meron siya. Is it his or somebody gave it to him? Ito po kaya ay sa kanya o meron lamang nagbigay ng lahat ng meron siya sa kanya? Which one? He is the one or somebody gave it? Siya po ba ang may-ari o may nagbigay sa kanya kaya niya naibenta? Your answer is not so clear. Lakasan po natin yung ating sagot. Hindi po kasi malinaw yung sagot. May nagbigay po ba o sa kanya yon? He find out the better investment case. Siya po ay nakakita ng mas malaking investment. When we consider tithes is so important, Kung ang pagdadala ng ikapu ay napakahalaga, that's why we don't want to bring the tithes. kaya po hindi po tayo nagdadala ng tithes. But even we said, we understood already what we had is not actually ours. Ngunit kung naunawaan na po natin na kung lahat ng meron po tayo ay hindi pala sa atin,
then this one knew how to invest everything what was given for the better way. Ito pong tao po na to na nagbenta, nakita po niya yung mas magandang investment kung saan mas magiging mabuti or magiging mas maganda. Verse 45 and 6 connected other story. Yung verse 45-46 po ay konektado doon sa unang kwento. When you bring the tithes, you are selling everything, then you invest what? For the great more value. Kung ikaw po ay magdadala ng ikapo sa bahay ng ating Ama, ibig sabihin po nun, ipinagpapalit mo yung iyong ikapo sa mas magandang bagay o mas malaking halaga. Still, it will not be yours. Ngunit, hindi pa rin po ito magiging sayo. Only God will give you the right to take care. Ngunit, ang nais lamang po ng Diyos na malaman po natin ay tayo po yung magiging tagapangalaga kung ano man po yung ibibigay niya sa atin. You have to use what God gave you for His kingdom. At kailangan mo pong gamitin yung ibibigay ng Diyos sa iyo para sa ikatatatag ng kanyang kaharian. Other word, I bring the tithes, that's why 90% is mine. Sa ibang salita po na magdadala ako ng ikapo, ngunit hindi naman mapupunta sa akin yung halaga o yung kapalit? No, still no. Opo, hindi po. You have to be careful. Use that 90% not for you, but for Him. Yung 90% po, hindi pa rin po yan sa atin, sa Diyos pa rin po yan. Binigyan niya lang po tayo ng pribilehiyo na gamitin yan para sa kanyang kaharian. That's why we thought about this one again. Yan po, isipin po ulit natin ito. Balikan po natin. Why do you call me Lord, Lord, and you do not do everything? Bakit mo ko tinatawag na Panginoon, Panginoon, ngunit hindi mo naman ginagawa ang aking sinasabi? Okay? There are some other matters. At mayroon pa pong ibang mahalagang bagay. Jesus called, you follow me. Sinabi po ni Jesus, sumunod ka sa akin. What is verse 22 says? Ano po ang sinabi sa verse 22? No, verse 21 muna. Sa 21 po, ano pong sinabi? What he said? I have to bury my father. Ano po ang sinabi? Hayaan niyo po muna na ilibing ko yung aking ama. Whatever emergency case happen to you, whatever, you just follow my order. Kahit ano pa po yung mangyari, wala po tayong ibang gagawin, kundi sundin lamang po natin kung ano yung sasabihin ng Panginoong Jesus. You cannot say any excuses. At wala po tayong pwedeng idahilan sa As long Kanya. as the Lord King told you to do. Hanggang sinabi po sa atin ng Panginoon na ito yung gawin po natin, wala po tayong ibang gagawin. Is it my word or is it the word of God? Ito po ba ay aking sariling salita o ito po ay ang salita ng Diyos? As long as I give you my order, I'm the one responsible what you are talking, what you want to do, whatever. At kapag nga po tayo ay sumunod kung ano ang sinasabi ng Diyos, ano man po yung saganang sa atin, siya na po yung bahala, kahit ano pa po yung ating sabihin. It's connected with love even. At ito po ay konektado sa pag-ibig sa Diyos. You will listen to me, I consider it, you love me. Kung ikaw ay makikinig sa akin, ikukonsidera ko yan na mahal mo ako. If you don't listen to me, I cannot consider you love me. At kung hindi ka makikinig sa akin, nakikita ko na hindi mo ako minamahal. Your children, you say, Mommy, Daddy, I love you. At ang mga anak po natin, sinasabi po nila na nanay, tatay, mahal kita. But they don't listen to you. Ngunit hindi naman po sila nakikinig sa'yo. Did they love you or not? Mahal ka kaya nila o hindi? No. No.
Your lover asks not to do, but still your lover is doing. Your lover is love you or not. Yung taong mangingibig mo, alam niya na ayaw mong gawin yun, pero ginagawa pa rin niya yung mga bagay na ayaw mo. Mahal ka kaya niya o hindi? Yes or hindi? Hindi. Meaning hate, meaning you must love me more than you love others. Ibig sabihin po nitong verse po na to na mas mahalin mo ako kahit sa ano pa mang bagay. Then verse 37, that's what? You confess your life, I follow you. At ganoon mo po ipapakita na yung buhay mo ay sumusunod sa Diyos. Amen. That's why we can check your lordship, not only bring the tithe, also love. At hindi lamang po natin mache-check yung ating pagsunod sa Diyos, kundi sa pamamagitan lamang ng pagdadala ng ikapu, kundi po doon sa tinatawag na pag-ibig. This is Matthew chapter 10 and Luke chapter 10. It's contradict, love or hate is not. Ito pong Matthew 10 at yung Lucas 10, ito po ay magkaiba. Kontra po ito sa isa't isa. Ito po ba ay pagmamahal o hindi pagmamahal? Still asking, do you love me? At tinatanong po tayo ng Panginoon, mahal mo ba ako? Or do you listen to me? Ikaw ba ay nakikinig sa akin? Do you do what I told you to do? Ginagawa mo ba yung sinasabi ko na gawin mo? That's what you must deny yourself. Yun po ang dapat nating gawin. Kalimutan ang ganang sariling atin. Luke chapter 9:23. Sa Lucas 9:23 po, Already I told you it Matthew same. at sinabi ko na po sa inyo kanina, If you want to be child of God, kung nais mo na maging anak ng Diyos, you want to accept Jesus Christ as your Savior and King, kailangan mong tagapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas at hari. then if you accepted Jesus, then you have to submit. Kung tinanggap mo nga si Jesus, ibig sabihin nun, kailangan mong sundin. Then all the time you remember how you accepted Jesus Christ. At lagi po nating alalahanin kung paano po natin tinanggap si Jesus. That's why we call Jesus, you are my King, you are my Lord. At tinatawag nga po natin si Jesus na ikaw ang aking Panginoon at ikaw ang aking hari. Then God will understand your compassion and accept it. You are my disciple, you are my child. At kapag narinig nga po yan ni Jesus at tinanggap po niya, ibig sabihin po nun, ikaw ay aking tagasunod at ikaw ay aking anak. So two small verse, to be my disciple and take up the cross. Ito po yung dalawang maigsing pangungusap, maging disipulo ko at tagasunod at pasanin ang aking krus. If you are child of God, you consider yourself follower of Jesus Christ, you must take the cross. Kung ikaw, kinukonsidera mo na ikaw ay tagasunod ni Jesus, ibig sabihin, ikaw ay anak ng Diyos at kailangan mong pasanin ang iyong krus. That's why subtitle is for today, take your cross. Kaya po yung subtitle natin ngayong umaga ay pasanin mo ang iyong krus. We were made awesomely. Tayo po ay nilikha ng Diyos na kamangha-mangha. But man must be his disciple. Ngunit ang tao po ay kailangan na maging tagasunod. Then, how can you prove you are the child of God, you are disciple of Christ? Paano mo papatunayan na ikaw nga ay anak ng Diyos at tagasunod ni Jesus? You have to submit. Kailangan mo pong sumunod. You have to prove through the submission. Kailangan mo po yung patunayan sa pamamagitan ng iyong pagsunod. Jesus submit to his Father. Si Jesus po ay sumunod sa kanyang Ama. Until what? When? Until what? Hanggang kailan po ba? Hanggang saan sumunod si Jesus? Until he died on the cross. Hanggang sa siya po ay mamatay nung ipako sa krus. Father said, you will die on the cross. Sinabi po ng Diyos na ikaw ay mamamatay sa krus. He said, yes. Sinabi po ni Jesus na If opo. God will tell you, you must die, what will be your answer?
Kung sa iyo sasabihin ng Diyos na ikaw ay mamamatay, ano kaya yung sasabihin mo? You must say, yes, if you are true child of God. Sasabihin mo ay oo po, susunod ka kung ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos. Today we have Holy Communion. Ngayon po tayo po ay may banal na hapunan. Recognize Jesus died on the cross. Na si Jesus nga po ay namatay sa krus. Then still, He is our King. At siya po ay ating hari. Amen. Amen. Today, when you take bread and drink wine, you have to remember you are follower of Jesus Christ. Ngayong araw po, habang tayo po ay kumukuha ng tinapay at alak, alalahanin po natin na tayo po ay ang tagasunod ni Jesus. Amen. Also check your confession. At atin pong suriin yung ating pong pahayag na siya nga po ba ang ating Panginoon at Hari. Let us all stand. Tayo pong lahat ay tumayo. We will do our Holy Communion. O yung ating banal na hapunan. Before Jesus died on the cross, Bago po mamatay si Jesus sa krus, He did Holy Communion with His disciples. siya po ay nagsagawa ng banal na hapunan kasama ang kanyang mga tagasunod. They prepared bread and wine. Sila po ay naghanda ng tinapay at alak. And Jesus took a bread. At kinuha nga po ni Jesus ang tinapay. He said, "This is my body for you." At sinabi nga po yan na ito ang aking katawan para sa inyo. As long as you understand, I will die for you. At kapag naunawaan mo nga na ako ay mamamatay para sa iyo, Your ownership will transfer to me. ang iyong pagmamay-ari ay maisasali na sa akin. That's why I will die to pay your wage of your sin. At ako ay mamamatay para bayaran ang iyong mga kasalanan. Other word, I will buy with the price. Ibig sabihin po no, na ikaw ay bibilin ko ng may halaga. That's why Bible says, we were bought with the price. Kaya po sinabi ng Biblia na tayo pong lahat ay binili ng mahal. That's why you are not yours. Dahil po tayong lahat ay hindi sa ating sarili. We are His. Tayo po ay pagmamay-ari ng Diyos. That's also meaning of Holy Communion. At yun rin po ang kahulugan ng banal na hapunan. He gave thanks to the Father Siya po ay nagpasalamat sa Ama and broke it up, then gave to the disciples. at hinati niya po ang tinapay at ibinigay sa kanyang mga tagasunod. Behold, bread. Masdan po natin ang tinapay. Come forward and take bread. Lumapit po tayo sa harap at kumuha po tayo ng ating bahagi. Remember why Jesus died on the cross. Alalahanin po natin, bakit po ba namatay si Jesus sa krus? Not only for the forgiveness, Hindi lamang po para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, also for the ownership. kundi sa pagmamay-ari po. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Father, we thank you what you have done on the cross. Ama, maraming salamat sa ginawa mo para sa amin sa Hallelujah. krus. Hallelujah. Hallelujah. Remember, Jesus paid the price for you. Alalahanin po natin na binayaran tayo ni Jesus yung ating mga kasalanan. Let us take. Atin pong kainin. In a
kinuha niya ang saro and gave thanks to the Father at nagpasalamat po siya sa Ama and gave to his disciples. at ibinigay po sa kanyang mga disipulo. Said, "This is mine covenant with you. Sabi nga po niya na ito ang aking tipan sa inyo. Whenever you drink of it, you remember of me." Na kung kailan iinumin mo ito ay alalahanin mo ako. Behold this cup. Tastan po natin ang saro. Come forward and take cup. O, kumuha na po tayo ng ating bahagi. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Father, we thank you. You redeemed us. Then we are yours. Oh, Father, we thank you. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Father, we thank you. Thank you, Father. What you have done on the cross for your Son Jesus Christ. Hallelujah. Let us take cup. Inumin po na. Let us shout hallelujah to glorify God. Hallelujah. Oh, karayera, yara, karayera. Hallelujah. Yeah, karayera. Yeah, karayera, yeah. Yera, yoka. Yeah, karayera. Yeah, karayera. Oh, Father, we thank you. Father, we thank you. Hallelujah. Yera, yoka. Yeah, karayera. Oh, la, yera, yera, yera. Hallelujah. Yeah. Oh, Father. Father, we thank you because of what you have done on the cross. Jesus died on the cross to pay our wage of sins. Then he forgave our sins. Not only, but Jesus became our King. That's why we, children of God, will follow whatever King has asked to go. Hallelujah. Hallelujah. May the grace of Jesus Christ, our Lord, our Lord, our Lord, our King, our King, our King. Hallelujah. Love of Father, still you love us. Nobody can separate us from your love. The fellowship of Holy Spirit, the one who reminds us all the time, we are His. He is our Lord. He is our King. Be with you from now on ever to ever. That's why all children of God belong to Amen. 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 Hallelujah. 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 Now you might be seated for the announcement. Po, magandang umaga po muli sa ating lahat. Po, announcement po natin. So, ganun pa din po
alas 8 ng umaga, kada linggo, magkita-kita po tayo dito sa ating sambahayan. So, sabi nga po, dito sa sambahayan po natin, mas lalo po tayong maliliwanagan, no po, at makakapamuhay po tayo ng ayon sa kalooban ng ating Ama. So, tuwing linggo po, sabi nga, mag-invite din po tayo para ganoon din naman po maibahagi po natin sa kanila kung ano yung ating pong nararanasan at natututunan, no po. So, tuwing linggo po yan, alas 8 ng umaga. Pagkatapos naman po, meron din po tayong gawain dito sa ating sambahayan. Araw-araw, meron po tayong pananalangin. 6:30 po yan ng umaga. So, kung meron po tayong, sabi nga, panahon na dumaan at sabi nga po, sumali doon po sa pananalangin po na yan, no po? So, 6:30 po yan ng umaga. Mula Lunes hanggang Biyernes po yan. Tuwing Miyerkules naman po, meron po tayong gawain para po sa ating prayer meeting kung saan binabalikan po yung ating pong napag-aralan tuwing linggo o yung mensahe. So, maikli po, binabalikan po yung mensahe at nagkakaroon po ng konting reflection yung mga uma-attend po doon. So, meron din pong pananalangin doon. So, in-encourage ko po lahat yung Wednesday. Lalo na po kung nasa bahay lang po tayo na dumalo po dito sa ating tahanan. No po. At yung ating pong kids naman, meron po silang gawain matapos po itong gawain po natin, 10:30 po yan. So, sa mga pamangkin apo nyo po na mga bata sa bahay, sama nyo po dito sa sambayan para po habang bata po sila ay makakilala sila sa Diyos. So, ganoon din po sa mga dalaga at binata po natin. So, meron din po tayong kinikitay na gawain para sa kanila. So, 1:30 po yan ng hapon. Mga apo, pamangkin, kaibigan, lalo na po sa mga kaibigan natin, mga youth, YA, no? So, invite po natin sila dito. So, yung atin naman po, Encounter with God Fellowship. So, last Friday po, ginanap po yung ating EGF. So, this coming month po, syempre, sa last Friday po, gaganapin ulit yan. So, yan po ay 7:30 ng gabi. So, sana po, sa gawain po na yan, hindi lamang po linggo. Na po. Baka po kasi sinabi, overnight hanggang umaga. Hindi po, maaga na po natatapos ngayon. Hindi na po umaabot ng alas 12. Na po, makakauwi pa po kayo. So, kaya po, dumalo po tayo, no po, 7:30 po yan ng gabi. At salamat po sa mga patuloy na nagdadala na 1 dakot na bigas. At malaking tulong po yan para sa mga kapatid nating nangangailangan. Actually, may nagdala pa po. 1 sako ba yan? Kalahating sako. So, pagpalain po yung nagdala na yan. Salamat po sa patuloy na pagdadala. No po. So, yun lamang po. Sana lahat po tayo ay naliwanagan at natuto ngayong araw. Sa mga susunod na araw, may apply po natin yan sa ating buhay. So, God bless us all po. Maaari na po tayong umuwi.